Hello guys, magandang araw. Today meron tayong isang Concert AV302 stereo mic mixing amplifier. So ito guys, ang kaniyang laman. Hindi naman siya gaanong malaki na amp, pero sakto lang siya sa mga pangbahay na gamit natin. So bali ang problema ng amp natin ngayon is itong channel ng left is napaka distorted or pangit yung sound. Kaya nag-check tayo dito sa kanyang tone control, naka-direct input tayo sa kanyang EQ pero ganun pa rin ang sound. So ang problema is nandito talaga sa kanyang amplifier. So yan yung amp niya, meron siyang 4 na maliliit na transistor. So meron din siyang maliit na capacitor. So ito guys, ito yung solusyon na natin ngayon. So ito yung amp na sa loob ng ating 302 concert. So yan. Yan yung mga pyesa niya. So itong channel na to guys, yung may problema, distorted ang sound. Yan. So meron tayong isang resistor ditong medyo may naiba na yung kulay. Ito yan. So yan. So kapag ganyan is titingnan natin kung saan siya nanggaling. So yung pattern niya is galing dito sa transistor na to. At yung isa naman is galing din dito sa kabilang transistor. So ang cause ng pag dark or munti ka ng masunog ng resistor na yan is cause ito ng mga naka-link sa kanya. So for example, itong transistor na to at itong isa is nakalink ito sa kanya. So siya yung malapit ng masunog. So posibleng may sira na dito sa mga transistor natin. So dapat talaga natin siyang i-tester at i-check natin ng mabuti. So ito na yung amp natin guys, ito yung 3AV302. So direct to the point na po tayo, matapos na po nating na-diagnose itong amp natin. So ang ituturo ko na lang sa inyo ngayon kung ano yung pisa ang nasisira at kung paano natin malaman kung sira na ba yung parts na yon. So for now, hindi na distorted yung amp natin. Malinaw na po yung sound niya. Pati mga tone control, balance. So wala na pong problema sa amp natin guys. May pinalitan lang tayo doon sa ating amplifier. So ituturo ko sa inyo kung anong parts yung nasisira para malaman nyo din kapag meron kayong ganitong problema. So ito guys, una iset natin yung ating multi-tester sa ohms at nakaset sa times 1 key. So yan po yung setting na gagamitin natin. So meron tayo ditong mga parts na ititesting, itong isang resistor at 3 transistor. So uunahin natin yung isang resistor. So since ang resistor ay merong value, meron din siyang katumbas na reading. So kapag ganito na yung reading natin, so dapat check muna natin yung tester natin. Tapos i-test natin dito sa ating resistor. So yan, kung mapapansin nyo guys, is wala na tayong makikitang reading sa resistor na ito. So yan, wala na po tayong makikitang reading sa resistor na ito. So ibig sabihin ang resistor na to is open na po siya or cut na po siya sa loob. Wala na siyang connection. So hindi na siya normal na resistor. Open na po siya. So dito naman tayo sa ating transistor. Meron naman itong number na 5401.
So kung i-test natin, so meron na tayong video dito sa ating channel kung paano i-testing itong mga transistor natin. Hanapin nyo lang yung video natin para mas maintindihan nyo pa yung testing. So ang dapat dito sa ating transistor is makukuha natin yung base niya at talagang wala nang ibang reading na makukuha natin. So kapag tester natin ng ganyan, so yan sa gitna yung negative, walang reading dapat. So balik natin, so yan meron at dyan meron din. So ang base niya is positive, kaya niyang maka-deflect sa dalawang terminal. So kung i-opposite natin yung black sa gitna, yan, wala tayong marireading. Diba sa ganitong reading is okay naman yung transistor natin, pero hindi pa natin dito dapat siya masasabing okay siya sa reading na to. So dapat times 2 natin yung pag-check natin para masigurado talaga natin. Ito yung gagawin natin. Set natin yung ating multi-tester sa CUF or times 100 kilo ohms. So yan po yung gagamitin natin sa pag-check ng transistor natin. So balik tayo sa 0 ohms. So yan, dapat naka 0 ohms siya. So ito guys, ito yung palatandaan talagang mahirap i-detect kapag normal reading lang yung basic reading steps lang yung ginagamit natin. So ito yung tingnan natin. Yan. So merong reading sa both sides ng transistor natin. So ang mga pin na ito is ito yung collector at yung emitter. Yan. So dapat wala tayong reading dyan. Yan yung may sira dito sa transistor natin na 5401. So balik tayo sa base. Yan. So okay naman yung reading natin. Sa reverse, so wala tayong marireading. Pero kapag dito tayo sa pin 1 at saka sa 3, yan, meron tayong marireading na ganyan, almost 10K o naka times 100K na tayo. So dapat wala tayong reading na ganyan. So itong may leak na po itong transistor natin, so dapat na po natin siyang palitan. So itong isa naman, same 5551. So tingnan din natin. So direct na lang tayo sa kanyang both side. So yan, merong reading. Kung meron kayong tester na ganito, tapos meron kayong mga bagong 5551 at 5401, set nyo sa times 100 kilo ohms at i-check nyo kung may reading ba ng ganito. So yan, mayroon siyang mababasang ganyan. Hindi yan yung normal na transistor natin. At itong pangatlo is 5401 pa din. So direct na lang tayo sa gilid niya. Oh, yun. Sobrang laki ng reading. Ayan. So ang normal na reading ng ating transistor is base. So positive yung base. So okay lang yung ganyang reading. Pag reverse, wala. So dito lang yung may problema. Yun. Kung i-select lang natin sa times 1K yung tester natin, ito yung mangyayari. Balik tayo sa times 1K. So ganina nandun tayo sa times 100K. So set natin 0. Yan. So naka times 1K na po tayo. So direct tayo sa gilid.
Yan, so almost hindi natin ma-detect yung problema kasi sobrang liit lang ng reading na mababasa. So sa halos lahat ng parts na hinugot mo sa board, tapos itong mga transistor hindi mo naayos sa pag-testing, ay malamang hindi talaga ma-solve yung problem ng amplifier mo. So ito yung naka-cause ng distorted sound kasi hindi na siya nagtatrabaho ng maayos. So times 1 key, yan, sobrang liit lang po yung reading. Balik tayo sa times 100 key. At iset natin sa 0 ohms. So yan. So dito mo talaga ma-detect kung gaano ka laki na yung leaking ng ating transistor. So yun guys, simple step lang po yun pero sobrang importante po yun sa pag solve ng problem sa ating mga amplifier. Kasi kahit isang transistor lang yung nagka-problema is maapektuhan talaga yung buong process ng sound. Maiiba talaga yung tunog, distorted. So ito lang yung mga nasisira. At hindi naman talaga siya sirang tingnan kasi wala namang sunog, wala namang na ano dyan. Yan. Kung tingnan mo is wala namang nababago sa physical niya. Pero may problema na pala talaga siya. So ito guys, sana itong video natin is nakatutulong sa inyo at huwag kalimutang mag-support sa ating channel para sa marami pang mga video tutorial.